Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabi na maayos ang lagay ng kanyang kalusugan. Kinundina naman ng Presidential Communications Office sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Hinimok din ng palasyo ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng unverified content, lalo na sa social media. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Andito pa ako, I'm running the government, we're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Iyan ang siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay nito ng update sa lagay ng kanyang kalusugan matapos ang naranasang diverticulitis. Sabi ng Pangulo, maayos na ang kanyang lagay ngayon. Kita sa video na ibinahagi ng Presidential Communications Office ang sigla ng presidente na makikitang nakikipaglaro pa sa kanyang aso na si Oreo. At katunayan nga niya, pinangunahan niya ang pribadong meeting kasama ang Economic and Development Council o EDC noong Lunes at ang panunumpa ni General Jose Melencio Nartates Jr. bilang PNP Chief. Okay na, ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot at saka patuloy pa rin yung aking antibiotics, pero okay na ako. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. Ibinahagi rin ng Pangulo na maaari na siyang kumain ng solid food matapos ang panandaliang dietary restrictions. Kasabay nito, ang pasasalamat niya sa mga nagpakita ng pag-aalala sa lagay ng kanyang kalusugan. Papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Right, thank you sa inyo lahat. Mariin namang kinundina ng Malacanang ang anito'y gawa-gawang kwento at maling medical document patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Tinawag itong peke ng palasyo at hindi nagmula sa lehitimong medical examination at binigyang diin na nasa mabuting kalagayan ng punong ehekutibo. Dagdag pa nito na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay irresponsable, mapandinlang at malinaw na paglabag sa privacy ng presidente. Nagdudulot din daw ito ng alarma sa publiko na maaaring makaapekto sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Dahil dito, hinimok ng palasyo ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng unverified content, lalo na sa social media, at kumuha lamang ng impormasyon sa mga otorisadong government sources. Pinag-aaralan na raw sa ngayon ang gagawing legal action patungkol dito. Mismo ang St. Luke's Medical Center na rin ang nagsabi na peke at palsipikado ang kumakalat na medical document ng Pangulo. Binigyang diin nito na mahigpit nilang pinangangalagaan ang patient confidentiality at data privacy at tanging ang mismong pasyente lamang ang maaaring makatanggap ng opisyal na medical results. Hinikayat nito ang publiko na maging maingat at responsable sa pagbabahagi ng mga hindi beripikado at hindi opisyal na impormasyon dahil maaari itong magdulot ng maling impormasyon at posibleng pananagutang legal. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.